Gaano kadalas kikita ng cash dividend sa Philippine stock market? Monthly ba? Yearly ba? Kung gusto mong malaman, tapusin mong panoorin ang video na ito dahil ibibigay ko sa iyo ang mga blue chip stocks and real estate investment trust or REITs na nagbibigay ng cash dividend. Bago tayo magpatuloy, disclaimer po muna na this is not a financial advice. Do your own research, i-verify mo yung mga data na ipapakita ko dito sa video na ito. And of course, lagi ko pong binibili na invest based on your risk appetite, based on your budget and your time to monitor the stocks. Kung malinaw na po, mag-proceed na tayo para matuto ka na at malaman mo ang mga stocks and REITs na nagbibigay ng cash dividend. Ang step 1 natin ay ipapakita ko sa iyo ang mga blue chip stocks and real estate investment trust na ang ex-dividend date ay March 2025. Ang step 2 ay ipapakita ko sa iyo ay ano-ano ba yung mga stocks na kasama sa Philippine Stock Exchange Index or yung PSEI. Kasi itong mga PSEI, usually ito yung mga good fundamentals yung stocks. Okay? Pero kasi yung stocks na yon 30 yon, pero hindi sila palaging yung 30 na nakalista doon. So, dapat namomonitor mo yon and then ipapakita ko sa iyo yan. And ang step 3 natin, bibigay ko sa iyo ang step-by-step tutorial kung paano mo malalaman yung schedule ng mga stocks na magbibigay ng cash dividend para at least kung gusto mong mabigyan ng cash dividend, makakasama ka. So, tapusin mo yung video na to para matutunan mo lahat yan in 3 simple steps. So, ibibigay ko na sa iyo ang listahan ng mga blue chip stocks and REITs na ang ex-dividend date ay March 2025. Okay? Take note lang kasi this video was recorded March 22, 2025. Yung ibang date kasi dito ay before March 22 pa. So, hindi ka na makakasama sa dividend just in case na gusto mong bumili. Okay? So, you really have to take your due diligence na aralin ito. Pero at least, di bali na kahit late mo nalaman ay malalaman mo naman yung mga stocks and REITs na nagbibigay ng cash dividend. Okay? So, eto na po, ibibigay ko na sa iyo. Simulan natin sa blue chip stocks, Ayala Land Inc., ex-dividend date March 4, payment date March 21. Metro Bank, ex-dividend date March 5, payment date March 28. BDO, ex-dividend date March 10, payment date March 31. Meralco, ex-dividend date March 11, payment date April 4. PLDT ex-dividend date March 12, payment date April 13. International Container Terminal Services ex-dividend date March 19, payment date March 28. Aboitiz Equity Ventures ex-dividend date March 20, payment date March 28. Bloomberry Resorts Corporation ex-dividend date March 24, payment date April 3. San Miguel Corporation ex-dividend date March 27, payment date April 25. So technically, kailan ka ba dapat bibili para makasama ka sa cash dividend na mabibigyan? Dapat makabili ka bago mag-ex date. Pero since this video was recorded nga po March 22, dapat makabili ka before the ex dividend date. So, para sa akin, huwag ka munang basta-basta bibili ng mga stocks na nagbibigay ng cash dividend. Kasi kailangan malaman mo muna kung fundamentally strong ba yung kumpanya. Huwag kang masyadong ma-attract doon sa mga matataas na dividend. Kailangan po talaga na aralin mo bago ka bumili ng stocks. Ito naman ay pinapakita ko lang para magkaroon ka ng idea na pwede talagang kumita ng cash dividend sa Philippine stock market. Kasi ito yung mga investing strategy na pwede, lalo na sa mga OFW, sabi nila busy sila. At yung mga parents na gustong kumita habang busy sa pag-aalaga ng mga anak o habang busy sa pagtatrabaho para sa mga anak. At actually maganda rin to sa mga senior yung mga nagbibigay ng cash dividend para at least meron silang extra income at para sa mga gustong mapaghandaan ng retirement. Pero yun nga po, hindi ka basta-basta dapat bibili lang na base sa mataas ba yung dividend na ibibigay niya. Hindi dapat ganon. Kailangan po talaga aralin mo muna. Okay? So, basta ito ay magkaroon ka lang ng idea na pwede ka talagang kumita ng cash dividend sa Philippine stock market. So, I hope malinaw po tayo dun na dapat mo munang aralin bago ka mag-invest sa dividend sa stock market. Okay? Ito naman po yung mga real estate investment trust na ang ex-dividend date then ay March 2025. So, A-rate, ang ex-dividend date, March 4, payment date, March 21. FILRT, Philinvest rate, ang ex-dividend date, March 11, payment date, March 25. And ang M-rate, ang ex-dividend date, March 20, payment date is April 4. Okay, so ngayon nakita mo na meron talaga mga blue chips and REITs na nagbibigay ng cash dividend. So, I hope na maaral mo ito.
Okay? So, hindi naman ibig sabihin nito na pinakita ko, bilhin mo na agad. Malinaw po na sinasabi ko na dapat aralin muna natin. Okay? So, number 2, ipapakita ko na sa'yo yung website para malaman mo yung mga blue chips. Kasi itong blue chips na to, napapalitan sila eh. Hindi sila yung palaging 30 na makikita mo. So, dapat ma-monitor mo to at least once every quarter. Okay? So, eto na. Ito na yung ating step 2 na sabi ko ipapakita ko sa iyo yung website ng Philippine Stock Exchange para makita mo yung mga stocks na nasa Philippine Stock Exchange Index. Kasi ito usually yung mga good fundamental stocks. However, binibilin ko na hindi nga sila palaging yung 30 na papalitan to. So dapat ma-monitor mo man lang once every quarter. Bakit ko sinabing once every quarter? Kasi mula nung ginather ko yung data, wala akong makitang frequency na napapalitan yung 30 stocks. For example, quarterly ba napapalitan? Yearly ba? Wala akong makitang ganung frequency eh. So, maganda na lang is at least once every quarter ma-monitor mo, okay? So, eto yung website. It's www.pse.com.ph. So, ayan yung website. Meron din, pwede namang may HTTPS www.pse.com.ph. So, pwede yan. Pwedeng ito lang yung itatype mo. Okay? Yung hinighlight ko na yan. So, punta na tayo sa market information, indices composition. As of March 21, 2025, ito yung mga blue chips. Ayala Corporation, ACN Corporation, Aboitiz Equity Ventures, Alliance Global Group, Ayala Land, ARIT, BDO, Bloomberry Resorts Corporation, BPI, China Bank, Century Pacific Food, Converge, DMCI Holdings, Emperador, Globe, GT Capital Holdings, International Container Terminal Services, Jollibee, yung favorite ng mga bata, Jollibee, JG Summit Holdings, LT Group, Metropolitan Bank and Trust Company or Metro Bank, Manila Electric Company or Meralco, Mond Nissin Corporation, Pure Gold Price Club, Semirara Mining and Power Corporation, SM Investments Corporation, San Miguel Corporation, SM Prime Holdings, PLDT, and Universal Robina Corporation. Okay? So, i-monitor mo palagi yan para at least idea ka kung yung stocks na binili mo ay kasama pa rin sa blue chips. Okay? So, para sa ating step number 3, ipapakita ko naman sa'yo saan mo makikita yung mga stocks kung ito ba ay magbibigay ng cash dividend para naman hindi ka malate, para naman mabisita-bisita mo na, ay, kailan kaya siya magbibigay ng cash dividend. So, ano yung easiest way para malaman mo? I-check mo talaga isa-isa yon. Pero, ito yung link or yung website kung paano mo siya makikita. Okay? Ito na. Ito yung website para malaman mo. Actually, isa lang to sa mga website na pwede mong i-check para malaman mo kung yung stock na gusto mong bilhin ay magbibigay ba ng cash dividend. I-summarize mo to, yung mga stocks na yan na mapipili mo para at least may idea ka kung anong stocks ba yung magandang magbigay ng cash dividend pero or yung mataas magbigay pero lagi kong binibili na huwag kang masyadong ma-attract sa mataas na cash dividend. Ang priority mo is dapat good fundamentals yung stocks. Okay, kailangan good fundamentals yun. Yun yung number 1 priority mo. Pero tuturuan kita kung paano mo siya gagawin. So for example, dahil kilala natin ang bangko na Metro Bank, sampulan natin sa Metro Banks. Kung hindi mo pa alam yung stock code, pwede mo mismong i-type yung pangalan ng kumpanya. So let's type the Metropolitan Bank. Nung tinype ko yung Metro, ayan yung lumabas. So i-click lang natin yan. And then, pwede mong basahin yung company information dito ng Metro Bank. So, ayan, company information, pwede mo diyang basahin. At pwede mo ring i-check dito yung mga financial reports. Pero dumiretso na tayo sa dividend and rights kasi ito naman yung ating topic. Okay? So, dividend and rights. At nakalagay dito na dito sa history dito na makikita mo yung available data dito sa Edge, ang makikita natin ay March 7, 2024, September 4, 2024, March 5, 2025, yung kanyang ex-dividend date. Pero actually, madami pa yan. May history pa yan from the previous years na nagbigay ito ng cash dividend. Okay? Pero ang nandito kasi is 2024 and 2025 lang. But to give you an idea, maganda na yan na nakita mo. So nakita mo na nung nagbigay siya ng cash dividend, 2, 3, 4, parang 5 pesos yung binigay niyang cash dividend.
Okay? And then ngayong March, 3.5 pesos na ang cash dividend na binigay niya. Per share yan ha, per share. So parang 1.5 pesos per share, 2 pesos per share, ganun siya. Ngayon is, paano mo malalaman kung ilan percentage ba yung kikitain mo from the cash dividend? Kailangan alam mo yung market price. Kailangan alam mo yung market price kung magkano mo siya nabili. Okay? So, for example, sampulan natin yung Metro Bank para mapakita ko sa'yo yung market price. Ang date na maipapakita ko sa'yo ay March 21 na market price. By the way, Instagrams ang ginagamit ko sa pag-check ko ng chart or ng technical analysis para sa aking trading and investing na din. So, punta tayo ngayon dito sa chart na to para makita mo yung current market price ng Metrobank. Okay? So, ito yung history. Actually, medyo madami yan. Dito mo makikita yung history ng mga prices ng stocks. Okay? Pero tingnan natin yung price ng Metrobank as of March 21, 2025. So, ito yung date, nakalagay dito sa baba, March 21, 2025. Pag tinignan mo yung letter C dito, the closing price as of March 21, 2025 is 73 pesos. Dito rin sa Instagrams, meron silang nakalagay na letter D, which is dividend. Okay? So, nakalagay din dyan na 1.5 yung cash dividend, 1.5 pesos. And that is 2.1 yung rate na nakalagay, dividend rate. And then, itong isa ay 2 pesos yung cash dividend. And then, ang cash dividend rate ay 2.8. So, meaning, talagang kung makakapili ka ng good stocks at the same time maganda yung binibigay na cash dividend, talagang kaya nitong i-beat yung inflation rate at the same time ay mas malaki yung kikitain mo kaysa sa pera mo na nakatenga lang sa bangko, na naka-savings. Di ba ang savings maliit lang ang kinikita nun? Pero kasi sa pag-i-invest sa stock market, kailangan aralin mo dahil meron po talagang nalulugi kapag hindi mo alam kung paano mag-invest sa stock market. Pero kung susubukan mo tong aralin pa konti-konti, matututo ka. Okay, kung gusto mo pa ng extensive lesson kung paano ka matututo dito sa cash dividend para makapili ka ng mga good fundamentals at the same time high-paying dividend, umattend ka ng aking free live online training na magaganap ngayong March 27, 29, 31 and April 3, 2025. Series of training po ito. So, dapat ma-attendan mo lahat. Kasi ano to start from scratch. Kasi pang beginner talaga tong free webinar na to or para sa mga no idea, zero knowledge, or little knowledge sa Philippine stock market. Okay? So, umattend ka. Lalagay ko yung link sa description ng video na ito para maka-register ka. Okay? Kung gusto pang matutunan how to pick the best blue chip stocks, ilalagay ko yung video dito para mapanood mo. Okay? Huwag mong kakalimutan umattend sa ating free live online webinar. Nasa description ng video na ito ang free registration link. Salamat!